Nagkaroon po ng sagutan at hamunan si Kong Pulong Duterte at John Vic Remulla. Ito ay may kaugnayan tungkol sa ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Kamakailan kasi sinabi ni Kong Pulong Duterte na mayroon na umanong warrant of arrest si Senator Bongo. At reliable source daw ang kanyang pinagkukunan. Agad naman po sinagot yan ng Department of Interior and Local Government na si John Vic Remulla. At sinabi niyang mukhang sabog lang daw si Kong Pulong Duterte. Ayan na. Pinabulaanan ng Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang pahayag ni Paulo Duterte na mayroon ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala silang nakikitang anumang warrant at wala ring impormasyon ng Philippine National Police tungkol dito. Sinabi rin ng DOJ na wala silang natanggap na opisyal na komunikasyon mula sa ICC kaugnay ng naturang usapin. Samantala, iginiit ng Malacanang na hindi ginagamit ng administrasyon ng ICC bilang sandata laban sa mga kritiko nito. Binigyan din ni Palace Press Officer Claire Castro ng mga kaso sa ICC ay sinampa ng mga Pilipinong naghahanap ng pananagutan para sa umano'y paglabag na may kaugnayan sa extrajudicial killing. Tanong partner. Dapat bang hintayin muna ang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC bago maglabas ng mga pahayag tungkol sa mga umano'y arrest warrant? O mahalagang ipaalam agad sa publiko ang mga hindi pa beripikadong impormasyon? Partner, Partner, simple lang naman yun eh. Hindi naman masasabi yan ni Pulong, partner, kung hindi totoo yun na mayroon ng arrest warrant si Bongo eh. Correct. Oo. Hindi naman ang mga Duterte o si Pulong na lang. Hindi naman si Pulong kagaya ni Auntie Claire na kung ano-ano sinasabi. Bakit? Di ba nag-fake news si Auntie Claire? Daming fake news din pa. Marami din namang fake news na nagawa si Auntie Claire Pag si Pulong nagsalita, ako maniniwala ako, partner. Maniniwala ako. Matinong tao Pag si yan. Trillanes magsalita, Kahit 1% malabo, partner. Yun lang. parang sinabi mong sinungaling talaga si Trillanes. Ano pa nga ba? Ayan na. Partner Bemar, ano masasabi mo dito, partner? Ang tanong partner, Wala daw eh. wala. Kailangan ba daw i-anunsyo agad kahit hindi beripikado? Alam mo partner, Tago lang nila. masyado silang nagiging parang akala mo balat sibuyas or sensitive sila rito. Mahiya naman kayo sa pagiging sensitive ninyo. Kasi yung tanong na yan at yung sasabihin ninyo na hindi pa beripikado, itanong niyo kay Trillanes kasi si Trillanes siya yung nakakaalam nito ng lahat partner no? So, ngayon, katulad nga ng nangyari doon kay Tatay Digong noon, marami na po ang mga haka-haka, marami na po ang mga kuro-kuro na mayroon na talagang ICC arrest warrant si Tatay Digong that time. Kahit nasa Hong Kong pa si Tatay Digong, alam niya na mayroon talaga na nakaabang na sa kanya sa airport. Oh, di ba? Ngayon, nagkatotoo ba? Nagkatotoo 'yon, nangyari 'yon. Di ba? Doon pa nga lang sana pag-alis pa lang nga sana niya mula doon sa Davao papuntang Hong Kong. Di ba? May bali-balita na tayo noon, di ba? Partner PL, ang dami ng mga pulis noon sa Davao. City, di ba? Na ang paliwanag nila doon parang anong tawag doon, yung parang exercise na anong tawag doon, yung drill. Oo. Nagdi-drill lang daw sila doon para kunwari pag mayroon daw mga emergency na napapractice. Pero mga kapartner, kapansin-pansin dito, yung duda ng taong bayan, yung tamang hinala, tama po, nangyari po, naganap po kay Tatay Digong. Di ba? Tapos ito na naman, sumunod na naman, itong kay Senator Bato. Ang daming mga nagsasabi, inunahan na yan ni Buyeng, sinabi niya noon, mayroon. Tapos sabi naman ni itong kapatid, si John Vic ngayon, wala. So silang dalawa na magkapatid, pareha silang nasa gobyerno ni BBM, nagkukontrahan sila sa
iisang klaseng pahayag pero kontra-kontra sila. So, madaling sabi partner, mayroon talaga ditong sinungaling, mayroon ditong totoo. Ah. Kasi hindi naman po pwedeng Sino yung sinungaling? bahala na sila kung sino sa kanilang dalawa. Gusto mo sabihin ko? Oo. Pareho daw sinungaling eh. Tapos partner, di ito. Ngayon, ang nangyayari, wala naman partner na ano eh. Wala na naman na bearing pa kung sasabihin nilang hindi yan totoo, ang totoo eh. Ang totoo nito partner, kahit ano pang sabihin nilang pagdi-deny, kahit ano pang sabihin nila na ganito, wala pa natatanggap, hindi naniniwala ang taong bayan dyan. Correct. Kasi may pruweba na ang taong bayan. Yan nga ang nangyari kay Tatay Digong at kay Senator Bato at ito na nga ngayon kay Senator Bongo. Ngayon, ang tanong partner ito. Oo. Di ba may binitawan siyang salita bukod sa sinasabi niyang tinatanggi niya na hindi daw ito ano? Mhm. Bakit niya sinabi si Congressman Pulong na pangsabog lang daw or high? Ngayon, nang kinul siya ngayon na magpa-hair follicle drug test tayo. Ito partner, basahin ko na para matuloy Sige, partner, yung komento, tuloy mo na partner. dyan. Okay lang ka. Ito naman yung sagot ni Kong Pulong Duterte kay John Vic Rimulya. Sabi ni Kong Pulong, ako pa talagang sinabihan mong hay at sabog. Secretary John Vic Rimulya, ako? O baka nagkamali lang ng tinutumbok at ang gusto mo talagang sabihin ay iyong mga nasa Malacanang. Wala ka, grabe. Oh. Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang hay at sino ang sabog, simple lang naman ang solusyon, magpa-hair follicle drug test tayo. Sama mo na ang boss mo at asawa at anak niya Nako. para isang testing na lang tapos ang usapan. Pero baka ibang sabog din ang tinutumbok mo, John Vic. Baka yung sabog sa kapangyarihan, sabog sa korupsyon, sabog sa kayabangan, o sabog sa ito, Bisaya. partner, o sabog sa paniniwala na ang mga mamamayan ay hindi marunong tumingin kung sino ang nagtatrabaho at kung sino ang nagpapapugi lang sa kamera. Ayo. Kaya bago ka muling mamigay ng bansag na hay at sabog, baka mas mabuting tumingin ka muna sa salamin. Pak. Baka nandoon ang sagot mo Ayan na. sa mga tanong mo. Ano masasabi ninyo, partner? Ang ganda partner? ng pinakadulo, partner eh. Sinabi ni hindi, ikaw muna, partner Bimar, tuloy mo yung sa'yo kanina. Okay, tuloy mo, partner Bimar. Ayun nga, no, kamukha nito ngayon. Tayo, sinasabi lagi nila pagka mayroong mga akusasyon, mayroong tayong ibinabalita, lagi lang sasabihin nila, paninira lang ito. Kung hindi nila ito, minsan hindi nila na lang ito kikibuin para mawala na lang. Yung iba naman, pag kinibo nila, sasabihin nila, hindi yan totoo. Pero, bakit ayaw nyo gawin yung mga challenge sa inyo? Kamukha niyan ngayon. Ikaw na rin nagsabi, di ba? Baka sabog lang. So, hindi mo naman po pwedeng sinabi yon. Inulit pa partner, dalawa kasi, sabog at saka high. So, saan ba nagiging high? Saan ba nagiging sabog ang isang tao? Di ba? So, wag na natin i-elaborate pa kung ano yon kasi naintindihan na ng taong bayan yon. Correct. So, madalit sabi, naintindihan ni Kung Pulong yung sinabi mo na yan. Kaya nga ngayon, sinasabi niya, diretsahan niyang hinahamon ka na magpa-hair follicle drug test ka kung yun man ang gusto mong tukuyin. Positive, siguro. Sabay kayo. Kasi, eto partner, makakatulong pa ito kay Pangulong Marcos kung sasama siya dito sa hamon na to. Correct. Bakit partner? Pansinin niyo partner, di ba? Si Pangulong Marcos, laging negative sa mga survey. Oho. Oo. Baka sakali. Makakatulong pa pag sakasakaling man siya rito, partner. Positive. Baka mag-positive sila rito. Pag nag-positive, paano yan? Eh di, pasok, nakatulong. Sa makakatulong. Sa positive rating niya. Partner KPL. Ayun na nga, partner. Pagbigyan nila ang hamon ni Congressman Pulong Duterte, John Vic Rimulya. Pa-hair follicle ka mo. Astig ka, sir. Anak ng tutya. Hindi mo bra kay ano yun eh. Ay, kay Robin? Kay Robin, Lumambot ang tuhod niya kay Robin. Pero hindi nga. Gwapo kasi. Oh, hindi, dumikit ng malas sa dibdib, partner. John Vic Rimulya, kahit ikaw na lang muna kasi ang presidente, Takot. yung amo mo, takot naman talaga yan. Kasama ng mga sinabi ni Pulong Duterte, anak,
pati asawa, o ikaw na lang muna. Kahit siya muna, no? O, hindi, partner, kasi sinabi na rin naman ng kapatid Oo. na ganun ang kanyang kapatid. Oo. No? Okay na tayo doon. Si John Vic na lang. Satisfy na tayo doon. Ikaw na lang muna, John Vic Rimulya. May pamangkin siya, nahulihan din eh. Ayun na nga, kaya siya na lang muna. Sila na lang muna ang dalawa ni Pulong magpa-hair follicle. Kasi si Pulong ilang beses na nagpa-hair follicle yan eh. Oo. Negative Negative. Oo. Oo. Eh, ikaw, John Vic Rimulya, John Vic, kung kaya mo, patulan mo yung hamon ni Pulong Duterte, pero pag alam mo sa sarili mo na magpapositive ka, manahimik ka. Oo. Huwag mong sabihin na sabog siya uhay. Kasi baka sa'yo mapunta yan. Sinasabi mo na yan. Hindi, parang baka si Secretary John Vic yung sabog that time. Ayun. Baka lang, binalik lang natin yung sinabi ng partner. No? Baka, oo. Kasi partner, ganito lang naman kasimpleng ang lapatan ng luhi ka yan eh. Paano? Di ba sabi nila si Senator Bato, bakit ka nagtatago kung wala kang kasalanan? Mm-hmm. O di balik din natin sa kanila. Simple lang. Bakit naman kayo takot magpa-hair follicle drug test kung hindi naman kayo... Adik. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Oo. Wala naman tayong pagtatalo dito eh. O, di ba? Bakit ka matatakot mag-hair follicle kung hindi ka adik? Partner. Correct. Oo, ginagamit lang naman natin yung luhikang alam nila. Oo. Di ba? Para Kasi malaman natin, hindi kayo addict sa pinagbabawal na gamot, pero addict kayo sa malita. Ayan. Ay, partner! Punta na tayo. Ito po yung sagot din ni Senator Bongo, partner. Ayan, sumagot na Sa pala. tungkol sa ICC warrant. Sumagot na pala agad. Oo, siyempre mabilis tayo dito. Updated tayo sa Birada Aguila eh. Sa kanyang official statement, sinabi ni Senator Bongo na wala siyang nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos sa nakarang administrasyon. Isa siguro sa mga pinangalanang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity laban kay former President Rodrigo Duterte na kasalukuyan ngayon nasa ICC detention facility. Ayon pa sa senador, ipagpapasa Diyos na lamang niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Umaasa rin ang senador na hindi mapupolitika ang usapin sa sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Nataon ang usapin ng umano'y ICC warrant laban kay Go habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte sa July 6. Isa sigo sa mga magsisilbing senator judge sa Senate Impeachment Court. Kabilang siya sa Cayetano Black sa Senado na may 11 pang kasapi. Narito ang kasong kinakarap ng mga Cayetano Black o ngayon ay minority. Ay bago yan, partner, komentuhan nyo muna. Ito muna ang isa. Ang sinasabi ni Senator Bongo, partner. Itong sinasabi ni Senator Ipapasa Diyos na lang daw, ipapasa Diyos na lang. Tapos wala siyang nagawang kasalanan sa ating sa tao o kahit man sa Diyos. Senator Bongo, hindi niyo pa ho ba naiintindihan ang mga nangyayari ngayon? Naku, mga tuso kalaban. Oo, inuunti-unti na po kayong lahat, Senator Bongo. Nauna na si Bato de la Rosa. Correct. Na binigyan nila ng arrest warrant mula di umano sa ICC. Ngayon, ang ikaw ang sinusunod at kasama mo ang dalawang dating police police. daw. Oo, Oo, dating PNP. police officer. Mm. Uubusin talaga kayong lahat. Senator Bongo, lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte, uubusin kayo. Para sa impeachment kay BP Inday Sara, siguradong sila na ang magwawagi. Yan lang ang pinakapunot dulo. Simple lang yan, partner. Impeachment talaga. Impeachment talaga yan. Tsaka yung flood control din, partner. Isa pa yan, Partner, BMR. alam mo partner, nakakalungkot talaga na pati si Senator Bongo ay nakalawit nila rito or pilit nilang kinakalawit dito sa issue Ng ICC. ng ICC. Samantalang siguro granting. Parang ang layo ng connection. Kaya nga kay Senator Bato, granting na po pwedeng madawit nga kasi nga si Senator Bato naman talaga PNP chief. PNP chief, oo. Pero kay Senator Bongo, alam naman natin partner, yung nilalapit ni Senator Bongo kay Pangulong Duterte that time, makatulong sa mga kababayan natin tungkol sa Mahirap. health eh. Sa health. Oo, sa hospital, di ba? Hospital bill. Yun yung naiintindihan ko, yun yung narinig ko noon bago pa, di ba si Senator Bongo, spokes, ano ba yung tawag niya? Special Assistant to the President. Oo, yun.
ganun ang kanyang ano noon. So, karamihan doon sa mga yun, naghihingi ng tulong para sa medical assistance, partner. Correct. So, saan doon napunta? Paano nyo na ikukunik? Nakasama si Senator Bongo laban dito sa Sa war on o drugs. sa war on drugs. Oh, yan. Asaan ang connection doon? Di ba maliwanag na isa itong politika lang? Isa itong inano nyo lang, pinipilit nyo lang yung isang political na move para lang maipit lahat or mawala, mawash out lahat ang mga kalaban ninyo sa politika. Correct. Basta dumikit ka sa Duterte, ganun talaga. Oo. Sapol ka talaga, oh. Ganon, lahat partner, hinahanapan nila ng issue, hinahanapan nila kung ano man. Tinan mo, kung hindi ka sa flood control, titirahin. ICC ka naman. Oo. Correct. Di ba? Tapos si BP Inday Sara, tingnan nyo partner, kay BP Inday Sara nga lang, di ba? Yung tungkol doon sa kanyang confidential fund. Sipin nyo, back 2022 pa yun. Tagal na, no? Tapos, kailan lang nila ito, 2025 lang at saka itong 2026? Tsaka yung confidential fund na yung partner, galing yun sa pondo ng OP. Office of the President. Oo, sa OP yun. Parang lumalabas tuloy, partner, na parang bitag yun, no? Oo nga eh. Yun nga. Frame up, tawag yun. Parang ganun. Oo, yun, pain. Pain, no? Ganun, Oo. pain, no? Tanim. Yan, Oo, yun yung mga, ganito sila, kaano. So, hindi ko talaga halos maisip partner na makukunikta si Senator Bongo dito. Kasi kilalang ng buong Pilipinas si Senator Bongo na matulungin pagdating sa health. At saka si Senator Bongo, partner, hindi naman masyado siyang maingay sa sa politika. Talagang nakakapokus lang siya sa pagsiservisyo. Correct. Pero magulat ka, hinatak pa rin siya papuntang ICC dahil nga Duterte. Mas matapang pa nga si Robin Padilla, 'di ba? At least paano si Robin may mga pahayag na against the government talaga. Pero si Kuya Bongo tahimik yung niya, yung type na leader, partner. Yun nga partner. So itong administrasyon ngayon, kung sakasakaling magtutuuman talaga yan ngayon, lumabas naman talaga yan. Sa bagay, kumbaga sabi nga nila, ilista mo na yan. Pagka ganyan, kumbaga sure win na yan eh. Pag mga ganyang klaseng usapin. Kasi nga, may ano na tayo, may precedence na dyan eh. Andyan na nga si Senator Bato, si Tatay Digong, di ba? So, at saka partner, tinan nyo ha, ang iba pa dito partner, yung mga dating mga pulis, dating mga chief of police na nakalipas. So, kung ganon, partner, maaari pa yun, mga dating mga pulis, pero si Senator Bongo, hindi ko talaga halos maisip kung ano. Kaya isa lang ang... Paano i-connect? Oo. Ano yung ugnayan? Ano talaga ang kanyang koneksyon? Wala eh. Ang layo eh. Di ba, partner? So, parang ganito na lang yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw na pagka kakampi ka or naka-align ka sa Duterte, sigurado yan. Sabi nga ni Marcos Jr., may isang video na kumakalat sa social media, pagkalaban kita sa politika, kahit walang problema yung salin mo, hahanapan ng problema yan. Kanya na mismo nang galing yun. O, di ba? Napanood nyo yun, di ba? Oo. So, ganun siguro nangyayari ngayon. Dahil nga kalaban ito ng mga Marcos, hinahanapan talaga ng problema. Partner. Kaya wag kang magtaka, partner BMR, pagdating ng araw baka isa ka sa mga hahabulin. ICC? Hindi. Hindi, ICC gusto ko. Wag. Para libre. Libre ako doon. Maganda doon. Maganda makulong doon, partner. Sige, papauwi na natin si Tatay Digong. Kayo kaysa- dalawa na Oo, ipalit. pwede. Oo. Tatay Dig, suwi ka na. Ipalit si Bimar tsaka si KPL. Doon na ako magbirada sa